So ito po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Sara Duterte, no? At sa kanyang hired killer, di umano, no? Or gunman, mga kababayan, na kung saan ay pinatutuhanan, nako po, totoo pala talaga mga kababayan at tinutugis pala ito ng NBI. Nako, kriminal talaga. Makukulong si Sara dito, mga kababayan. Kapag may naaresto ang NBI, kapag may natugis ang NBI at may nahuli ang NBI at napatunayan ng NBI na totoo ang kaniyang hired killer. Kasi di ba ang sabi niya, kung naalala ninyo, huwag kang mag-alala ma'am, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na ako ma'am. Pag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Martin, at si Bongbong Marcos. No joke. No joke. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Naalala nyo mga kababayan? Ha? Huwag kang mag-alala ma'am. May nakausap na ako ma'am. Kapag ako namatay, patayin niya si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, at si Bongbong Marcos. No joke! No joke! So ngayon mga kababayan, totoo pala talaga. Putang ina nilang lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Jongjong Marcos. So ngayon mga kababayan, ito po yung patunay. Naku po, ala, patay ka din na. Sabi mismo mga kababayan ng NBI ay, naku po, patay ka din ha. O eto, pakinggan nyo mga kababayan. La, Sara, patay ka dito Sara. Makukulong. Job collections on LinkedIn. Makukulong ka talaga Get dito. the app today. The more you practice chair tie chain, the Hello more po, your body thanks you. Ronji Starts Gaming. Monday, Ayan. April 27th. Mama Are you Marites, in? hello po, Mami Marites. Tutuloy na sa Ayan. Miyerkules ng House Justice Committee ang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang naharap ang National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa Narinig nyo mga kababayan? May hawak na mga ebidensya ang NBI. At tinutugis na nila itong taong nakausap ni Sara. Naku po mga kababayan, eto na nga. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sabi niya yan. Ma'am Susan Vergara, hello po. And kay Ma'am Andrea Aligado. Ayan, may grab shoutout po. Nako, Mamulait. Nako, pakinggan nyo ha. Sabi dito, balita sa UNTV, si NBI Director Melvin Matibag ay may ebidensya na. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga Ma'am Susan, hello po. Yung mga pronouncement po na nasa social media, tinignan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. So that will cover testimony, and we will also bring the documents
at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Hala, ayan iniimbestiga- na. Mga video recordings at yung mga text messages daw, yung mga sinasabi. Nako, kumpleto pala mga kababayan. May mga ebidensya na pala itong NBI, no? Siguro, ito yung mga text messages, yung usapan. Kasi syempre mga kababayan, ngayon kasi, ulitin ko sa inyo kahit sabihin nyo na hindi alam ng NBI yung usapan ninyo, tandaan ninyo, bawat SIM card naka-registered yan. Kung hindi kayo sa cellphone nag-usap sa text message, kung doon kayo nag-usap sa messenger, mas lalo po, kasi kapag i-trace ng Philippine government yan sa Meta, makikita ng Meta yan, machi-check nila yan, kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Matitrace yan mga kababayan. Ako, yung NTC. Kaya nga, kailangan mga kababayan, yung cellphone mo dumaan sa NTC, di ba? Katulad dati, nung hindi pa hinuli si Digong, ang sabi nila, yung ICC mo, nasa helmet lang yan. O di ba, ultimo helmet, dadaan sa ICC. Yan. Di ba, ultimo cellphone ninyo, kailangan naka-registered sa National Telecommunication at saka sa NTC, di ba? Once naka-registered sa NTC yan, yung mga IMA or IMIAA o IMAA, ang tawag dyan, no? Sa likod ng cellphone, sinong may mga box ng cellphone dyan? Di ba likod ng box ng cellphone yung may IMAA, yung mga ganun-ganon na mga serial number, naka-registered yan. Maliban na lang kung bibili ka ng peke. Di ba? Yung mga gawang China. Kahit nga galing China yan, naka-registered pa rin sa ICC yan di ba? Yung may mga badge yan na idinidikit, no, sa National Telecommunication. Malalaman yan mga kababayan yung mga usapin. Ang sabi ng NBI dito, ito. Things na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Samantala, iniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radio Television Malacanang o RTVM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Nako. Ayon sa ahensya, may tuturing na aktual na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ng Presidente. Expose siya. That is an event. One, nasa labas ng Presidente, doing his job, his day-to-day job as the President, tapos magpo-post ka ng barilin mo, what if one lunatic na badli ko na nga ito. Babi, barilin Diba? So, hindi yung threat order. It looks like a threat and an order at the same time. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, ultimo nga halimbawa, nasa labas si PBBM, nangampanya yan, live, on the spot, nandun siya sa stage. Tapos makitang nag-comment ka doon, sino pong gustong bumaril kay Marcos, barilin niya na. Pag nakita yan ng NBI or di kaya miyembro ng government or gabinete na nakita doon, di ba? Nakita doon nag-comment ka na barilin, patayin, sniper, ganyan. Pwede kang hulihin, pwede kang imbestigahan sa comment section. Lalo na kapag yung nag-comment may mukha. Nako, iwasan ninyo yan mga kababayan. Lalo na yung mga nasa Facebook Live. Yung mga nasa Facebook Live tapos magko-comment kayo. Na sana may bumaril, sana may pumatay yan, sana may ganyan. Diba? Pag nalaman yung mga pangalan, kadalasan pa naman sa mga DDS, mga kakapal ang mukha, mga bobo animal, hayagan nilang ginagawa yan, hindi nila iniisip, no? Na kahit si Sara, si Sara, halimbawa, live yan dyan, nagsalita siya dyan sa stage, tapos nakita sa live, nag-comment ka, patayin nyo si Sara, barilin nyo si Sara, pwede kang damputin ng NBI niyan. Bakit? Nasa labas sila Hindi sila secured. Si Donald Trump ka, nasa loob mismo ng Washington DC, di ba? Naalala ninyo, habang nagtitipon kumakain, may biglang namaril, kita nyo? Mga ganyang senaryo ngayon, mga kababayan, hindi na yan. Okay lang kung si Sara nagsalita, nasa loob, walang problema. Si PBBM nagsalita, nasa loob ng Malacanang, walang problema. Hayagan nasa labas, katulad niyan, halimbawa, mayroong mga ceremony, mayroong mga, katulad nung pumunta siya sa Bataan, di ba? Yung sa araw ng Kagitingan. Halimbawa, graduation ng mga Navy o mga sundalo, nandun siya sa Baguio, tapos may naka-live. Nag-comment ka doon, barilin nyo si Marcos para matapos na yan, ganon.
Tapos andun siya habang nag-i-speech. Nako, delikado ka niyan. Mag-ingat ka. Katulad dito, ha? Of course, it's still a threat. Pero this one, nasa labas ang presidente doing his job, his day-to-day job as the president, tapos magpo-post ka ng barilin mo, what if one lunatic na badli ko na nga ito. Sabi, barilin eh. Diba? So hindi yung threat order. It looks like a threat and an order at the same time. Diba? Hindi natin alam sino kausap din itong tao na ito. That's why we are after him. Diba? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko. Ayan. Kita nyo mga kababayan, narinig ninyo ang sabi mismo ng NBI. Nako, tinutugis na. Patay ka din na. Sara, kapag ka may nahuli ngayon, ito, pakinggan natin mga kababayan, ano ba to? Ito po, no, laman po ng aming balita kanina, ibinunyag ng NBI na totoong may kinuha umanong assassin. Actually mga kababayan, ito po ay si Ted Filon. No? Sa Filon ngayon na programa sa News 5, ay in-interview niya dito si NBI Director Milvin Matibag, no? So hindi ko na ipakita dito mga kababayan, narinig niyo naman pangalan ni Ted Filon, boses niya at saka yung boses ni NBI Director. Si VP Sara Duterte para ipatumba. Sektor, ito po, no, laman po ng aming balita kanina, ibinunyag ng NBI na totoong may kinuha umanong assassin si VP Sara Duterte para ipatumba sina Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi nga po dito na source ay kayo po mismo. Pwede ho mo namin malaman lang po ang mga informasyon tungkol dito kung mamarapatin po lamang po ninyo before ho kayo humarap sa hearing po ng... Ayan ha, mismo mga kababayan, interview ni Ted Filon yan kinumpirma ni Ted Filon itong si NBI Director Milvin Matibag kasi galing mismo sa NBI na totoong may hired si Sara. Merong hired na assassin para ipatumba si PBBM, si Lisa at si Martin. So, mismo NBI ang nagpatunay na meron at tinutugis na nga nila. Pakinggan nyo. So, ngayon pong linggong ito. But just to set the record straight, ang interpretation po namin sa threat niya, hindi conditional yon. Ibig sabihin yung threat niya, completed yun eh. Kasi siya mismo po ang nagsabi na humanap na siya ng kausap ng assassin na pag namatay siya, may nangyari sa kanya, at papatingin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos Araneta, at si Speaker Romualdez. So it's an actual threat. So sabi ko nga, although we filed already a case of great threat and exciting to sedition, this is an open case because we are looking for that person na sinabi niya. Kung maalala po ninyo, may mga mention doon sa testimony po doon sa... Kasi mga kababayan, hindi na natin pwedeng sabihin na gawa-gawa lang ng NBI yan. Hindi natin pwedeng sabihin na kathang-isip lang. Kasi bakit? Mismo sinabi ni Sara, huwag kang mag-alala ma'am. May nakausap na ako. Na kapag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa, at si Martin. No joke. No joke. Walang joke daw. No joke, no joke. Ito. Hanapin natin mga kababayan kasi ngayon kung kayo ang nasa posisyon ni Marcos, dapat ba na mag-ano ka? Dapat ba na maghanda ka? Dapat ba na kabahan ka? Dapat ba na i-secured mo ang buhay mo? Kasi nagsalita siya, gigil siya eh. Actually mga kababayan, para sa akin when there is a time, di ba, na may kasabihan kasi niya na when emotions are high, the intelligence is low. Tama ba mga kababayan? When emotion are high or is high, the intelligence is low or are high, intelligence is low. Ganon ito, Sara, may nakausap na killer. Ito mga kababayan. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. Kasi, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. So, wag kang mag-alala, ma'am. Sinabi na niya mismo, di ba, Mang Jose the Divine Healer? Sinabi na mismo ni Sara yan. Galing sa bunganga niya. At take note mga kababayan, seryoso siyang nagsalita dyan. Kasi yung time na yan ay nasa Zoom meeting yan. Na kung saan yung time na yan, mga kababayan, ay yan yung huhulihin si Sulaika Lopez.
Kasi di ba si Zulaika dyan ay na-contempt dahil sa guilty siya sa mga sinasabi niya at nagsisinungaling siya at hindi siya umamin. Yan yung time mga kababayan na nasa loob siya ng kwarto ni Pulong sa Congress kasi or sa opisina ni Pulong sa Congress mga kababayan. Ito yan, no? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. No. So, ngayon, kung tayo ang tatanungin, ano bang dapat gagawin ng Pangulo? Dapat ba siyang mag-secured? Dapat ba siyang maghanda? Dapat ba siyang kabahan? Kasi nagsasalita, no joke. Seryoso siya. Okay lang sana kung nagsalita. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. May nakausap na ako, ma'am. Na kapag ako pinatay, yun sabihin natin, nagjo-joke to. Bakit? Nakangiti. Pero, huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. May nakausap na ako. Kapag ako pinatay, seryoso ang gaga eh. Di ba? Kaya, di ba, mga kababayan, tandaan ninyo, Vice President siya. Okay lang naman siguro kung halimbawa ako ang nagbanta. Huwag ka mag-alala, ma'am, ipapatay ko si Marcos o ganyan ako. Sino bang maniniwala sa akin? Wala naman akong kapangyarihan. Sino naman ako at saan naman ako kukuha ng papatay? Kung gaano ka powerful yan si Marcos kay presidente yan, kahit ilan pang killer ang kukunin ko sa kalye, no, na may baril na 35, 45, kung wala kang sniper dyan, no, na M16 machine gun, hindi mo basta-bastang mapatay si Marcos kay secured yan. Kasi bakit? Saan ako kukuha ang pambayad? Ordinaryong tao lang ako. Si Sara, Vice President siya. So, hindi na tayo magdalawang isip na may kakayahan ba si Sara mag-hire ng killer? Mga kababayan, putya, 6.7 billion ang pera. Wala kakayahan mag-hire ng killer. Putang ina. Mga kababayan, pangalawa, maisip ba natin na kaya ni Sara na ipapatay si Marcos? Putya, mga kababayan, yung sheriff nga, galing na mismo sa Korte Suprema yung dinala niyang utos, blinakayan nga niya eh. Di ba? Ngayon, mapag-isip kayo, kaya ba kayang gawin ni Sara? Putang ina, yung sheriff nga, blinakayan niya yung mata eh. Di ba? Kung ako lang tanungin, ipapatay ko si BBM, paano ko papaniwalaan ni ultimo nga, pambili ko ng bigas? Wala. Di ba? At paano naman ako magbayad para ipapatay si Marcos? Diyos ko, kung alam nyo lang intelligence niyan, mahirap patayin yan. Maraming bodyguard yan. Si Sara, may kakayahan ba? Malamang sa malamang, 150% meron. Bakit? Vice President siya. Nakita nyo naman yung pera, 6.7 billion, lumalabas, pumapasok sa bangko. Diba? Magtataka ka pa kung kaya ba ni Sara yun? Ay nako, mga kababayan. Kayang-kaya. Sabi nga, si Digong nga mismo nagsabi. Pakinggan ninyo si Digong, sabi ni Digong, Digong, Sara, bakit buhay pa yan? Ayan mga kababayan. I cannot make sila ay tumutulong sa kanilang alaga. Ito mga kababayan. My daughter, iniutsok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan. Hindi ito pang babae. Diba? Ito, bakit buhay pa yan? Ito. Digong, ayan bakit buhay pa yan? Forma ng eleksyon ng 26. Kaya, dalhin ko na lang kayo noon. Alam mo ba kung yung Magandang araw po. Buhay ang Pangulo. Kaya ba, Ito mga kababayan. mamatay sa tubig. Okay. Si Bongbong Marcos bangag noo. Ito yung picture. Every time there's a fight, please. Actually mga kababayan, si Digong mismo nagsabi niyan.
Na yung Kita ninyo, Ah. patong-patong ang kaso ko na pag nagsalita daw si Digong, sabi niya, you know, if you can sabi niya, ako, utos ko, patayin nyo yan. Pero kung si Inday yan, bakit buhay pa yan? No, ganun ang ugali talaga nila, mga kababayan. Patay talaga. Patayan talaga. you know, Mhm. kayo sila May nakita ko may nakita ko sa YouTube. Kaya mahirap talaga, mga kababayan. Delikado. Huwag natin gawing sa protest. huwag niyong gawing joke-joke yung mga ganyang sinasabi ni Sara. Tatay niya mismo pinatunayan. Hindi ko lang makita yung video, mga kababayan, pero actually sinabi ni Digong yan. No, umamin na mga hard killer na si Las Cañas at Matubato, paniniwala presidente may kakayanan si Sara. 'Di ba? Actually, mga kababayan, Diyos ko, ito pa ang sabi ni sino ba yan? Si Edgar Matubato, si Las Cañas ba yun? No? Ito, baka lalabas pa ito. Las Cañas to Sara Duterte. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan, si Matubato ba? Nang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula pa raw ang plano noong alkalde pa ng Davao ang Vice Presidente. Katuwang din daw ni VP Sara, si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa. Tawag ni Las Cañas na extrajudicial killing campaign ang Oplan Tokhang. Ma'am Jocelyn, hello Sa po. pagtataya daw ni Las Cañas, nasa 3,000 ang namatay at nawawala sa Oplan Tokhang sa Davao City pa lang. Isinumiti na raw ni Las Cañas ang hawak niyang impormasyon sa pamamagitan ng isang affidavit Mamila, sa Christitan, International hello Criminal po. Court o ICC. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na Draguan, August Draguan. Nag-invento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami po namamatay nito, ang dami nami-missing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Wala pang bagong pahayag si VP Sara pero nauna na niyang sinabing wala siyang kaugnayan sa Manay Davao Death Squad. At saka sabi pa nga ni Arturo Las Cañas, kay President Bongbong Marcos, mag-ingat ka dyan. Demonyo yan. Tambaluslos yan. Si Vice President Sara Duterte naman, Ito, mga kababayan. Una pa lamang, nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa Oplan Tokhang sa Davao City noong alkalde pa siya ng lungsod. Ito ay matapos ang tukuyin ni dating Davao City Police Arturo Las Cañas na utak umano ng nasabing operasyon. Itinuro rin ni Las Cañas ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte na sangkot din umano sa illegal na droga at smuggling. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Ayan. Scripted. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng self-confessed gunman at dating polis na si Arturo Las Cañas na nagturo sa kanya bilang utak umano ng Oplan Tokhang sa Davao City nung alkalde pa lamang siya na lunsod. Diba? may kinalaman umano ako sa Oplan Tokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Sara, wag mo nang itanggi kung may kinalaman ka ba o wala. Una, ikaw yung mayor. Ang daming namamatay, ang daming binabaril, ang daming natutumba, ang daming sinasalvage, ang daming missing. Bakit hindi ka nagpa-imbestiga? So sa madaling salita, ano yun, bubulag-bulagan ka lang? Tatanga-tangahan ka lang? Davao City, ang daming namamatay, ang daming nagmi-missing. Wala kang aksyon? Ibig sabihin, ikaw yung nasa likod. At alam mo kung sino ang pumatay. Sila ba to? Oh, di ba? Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, Kita mo minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Kinuwestiyon din ng Vice Presidente ang timing ng mga alegasyon. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang
na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito. Sara, tatanungin mo, bigla na lang nagkaroon ng testigo. Si Las Cañas, bodyguard yan ni Baste at ni Pulong. Imposibleng hindi mo kilala. Sige nga, biglang nagkaroon ng testigo. Si Las Cañas, si Matubato, bodyguard ni Baste, ni Pulong, ni Digong. Tapos hindi nyo kilala? Parang si Madriaga lang. Yan. Itatanggi ninyo kahit ang daming ebidensya. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, nakakabahala po. No? Nakakabahala po. Talaga, itong mga pahayag ni Sara. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa seguridad ko. May nakausap na ako. Kapag ako pinatay, patayin niya si Martin, si Lisa, at si Bongbong Marcos. No joke. No joke. Diba? Oh, Mascarado Unlimited. Make love shoutout, Ma'am Rosana Ragudo. Hello po. Kaya yun ang katunayan, mga kababayan. Diyos me, yung marimar, patay ka diha.